Good day everyone! Welcome po sa ating panibagong video. At sa video na ito ay mag-aaral naman tayo about sa traffic signs sa kalsada habang naglalaro ng truck simulator. Ito po ay ang part 1 ng ating tutorial na magagamit nyo din kapag nag-aaral na po kayo mag-drive. At disclaimer lang po, di po ako professional lecturer. Ang akin pong isi-share ay based lamang sa aking napag-aralan sa driving school na i-apply ko while playing truck simulator. At bago natin simulan, don't forget to like and subscribe para like ang updated sa ating mga video. So, simulan na po natin. Let's go! Okay, before po tayo mag-start sa ating road experience, ay gusto ko lang po muna na bigyan kayo ng introduction sa iba't ibang mga traffic signs na makikita po natin sa kalsada. Una na po dyan ay ito pong traffic signs na traffic lights. Ganito po yung itsura ng traffic lights na usually nakikita po natin to sa mga intersections ng kalsada para po mas ma-monitor at mas maging maganda po ang agos ng mga kotse or mga sasakyan po sa ating mga kalsada. Ang red light naman po ay ibig sabihin po nito ay stop, at ang yellow naman po ay ibig sabihin po nito ay magmarahan or mag-yield, and green naman po is go. And the next one naman po is yung slippery road. Ito po yung sign kapag na nagbibigay signal po sa atin na ang mararaanan po nating daan ay madulas, kaya dapat po tayo ay magdahan-dahan. And the next one naman po is tong roundabout or rotonda. Ito po yung daan na pa-circle. Na possible po meron ditong kalye, meron din po ditong daanan na kailangan po mag-ingat dahil hindi po natin alam kung baka mamaya po ay biglang may mga sasakyan na biglang pumasok or dumaan, hindi po natin mamalayan. Kaya kailangan po ay magmanahan lang tayo sa pagdadrive. And next one naman po ay yung Y intersection. Ito po ang ibig sabihin nito is kapag gagaling ka po dito sa daanan na to, possible po na maghiwalay yung daan or maghihiwalay po ang daan. May papunta sa kanan at may papunta sa kaliwa. Possible din po na from here, may kakaliwa, and possible naman din po na from here, may dadaan po tayong pasalubong. Kaya kailangan po ay maging mas aware po si driver. Next one naman po is two-way traffic. Ito po yung sign na yon. Ito naman po left bend. As you can see naman po dito sa ating traffic signs, ganyan po yung shape niya or dun po siya papunta. Pa-round po siya na half. Ibig sabihin po is pa-left po yung mararaanan natin na daanan na pa-round. At same naman po dito sa susunod natin na sign is pa-right naman po siya. And the next one naman po is yung narrow road. Ibig sabihin po nito ay yung ating pong dadaanan sa mga susunod ay magliliit na po. Kaya kailangan po ay magdahan-dahan pa rin po tayo sa pagdadrive at wag magmabilis dahil yung daanan pong dinadaanan natin sa kasalukuyan ay hindi na po yun yung sa mga susunod. Yun po yung ibig sabihin ng sign na to. And ito na naman po yung road right. Ito naman po yung from malaking kalsada. May possible po na pumasok dito ng kotse, kaya kailangan po mag-ingat. And ito naman po yung kabaligtaran niya, yung road left. And next one naman po yung steep descent. Ito po ay yung biglang mga pababang daan. Possible pong bumulusok, kaya wag po masyadong mabilis ang pagdadrive. Ito naman po yung steep ascent, yung paakyat naman din po. Mahirap naman pong mag-drive ng turbo ka na paakyat po, no? Saka baka po meron tayong makasalubong. Saan po ito usually nakikita sa mga road po na like Baguio or kaya sa mga bundok. Ganun po. Ito naman yung line merge ahead. Ibig sabihin po nito ay may makakasalubong po tayo na daan from left. If galing ka po dito sa right na araw, possible po na mag-intersect sila doon sa dulo. Meron po daan pa dito sa kabila. Kumbaga ay binibigyan po tayo ng signal na meron pong daan sa left or may daan po sa right if nandito ka sa left. Next one naman po ay soft verges. Ito po yung possible na yung pong daan ay may mga lupa po or hindi po lahat sementado. Kaya kailangan po mag-ingat dahil possible po na magkaganto yung kotse.
Ito naman po yung mga sign if malapit po sa mga riverbank. Ibig sabihin po na to ay maging aware po na meron pong katabing ilog yung ating pong mga dinadaanan. Na possible po na kapag sobrang bilis po natin mag-drive ay dumiretso po tayo sa ilog. Okay? And next po ay ito naman po yung mga common signs po na nakikita natin sa mga kalsada. School crossing. Ibig sabihin po, meron pong malapit na school at may pedestrian po doon. May malapit po na tawiran ng tao. Kaya po kailangan magdahan-dahan lang po tayo. Ito pong sign na triangle po, ang ibig sabihin po niyan ay yield or magdahan-dahan. So, ibig sabihin po, lahat po na makikita po natin ng sign na may triangle po, ibig sabihin po niya magdahan-dahan dahil ito nga po, may falling rocks. Ito po, usually nakikita ko siya sa Marilake dahil di ba po pagdadaan ka doon is ang taas-taas po ng mga bundok. May mga makikita po kayo doon ng mga nalaglag na po na rocks. Ito naman po, may road work. Magdahan-dahan, wag po natin banggain nyo po yung mga gumagawa ng kalsada. And then, next naman po ay may cycling crossing. Sabihin po, may mga tumatawid po doon na nakabike, kaya mag-ingat-ingat. The next one naman po is itong animal crossing sign. Sabihin po niyan, usually po ito nakikita sa mga province. Ibig sabihin po nito ay may possible po na mga hayop na biglang tumatawid po doon sa ating mga kalsada. And the next one naman po, itong bridge road sign. Ito naman po ay, kumbaga ay signal na meron po tayong tulay na dadaanan. So, madali lang naman po siya na kabisado or maintindihan po yung mga traffic signs po natin. Based na rin po dito sa mga drawing na nakikita po natin. Kagaya po nito, hump ahead. O possible po may hump. So, mag-ingat lang po. Wag pong biglang turbo tas bigla po nagpunta sa hump, no? Next naman po, yung crossroad. Ibig sabihin po, may papalapit na crossing. And ito naman po, height limit, 4.5 meters. Ito po yung saan po usual nakikita to sa mga cave, pagdadaan po tayo sa cave, ay sa tunnel, sorry, sa tunnel, or kaya sa may mga bridge po tayong dadaanan, hindi po doon pwede yung 4.5 meters pataas po na mga sasakyan dahil possible po na bumangga yung kanilang mga bubong. Ito naman pong sign is a railroad. Okay, ito po yung mga tren na nasa lupa na kapag po tatawid tayo is may mga signage po doon, may mga signal light po doon na nagbibigay sa atin ng awareness na may paparating na tren. Ito pong sign na to is ibig sabihin po is may malapit na tren po doon or malapit na po tayo sa daanan ng tren. Kaya maging aware po sa paligid. At ito naman po yung intersecting sign. Ibig sabihin po nito is habang ito po yung main road and mayroon pong possible na daan sa left at may possible din pong daan sa right. And the next one naman po ay yung T-junction. Is ito po yung parang dead end na. Possible na lang po is mag left turn ka or mag right turn ka para maging aware po baka one way, ganyan-ganyan. And the next one naman po is yung school bus stop ahead. Sabihin po, may paparating po na bus station. And ito naman po yung crossing ahead na sign. Ibig sabihin po, may mga tao po na tumatawid doon sa lugar na rin or may pedestrian lane po doon. Kaya marahan lang po tayong mag-drive dahil baka po maka-aksidente tayo ng mga tumatawid. And the next one naman po is itong left hairpin. Ito po yung U-turn. So, sabihin, pwede pong mag-U-turn po doon. Okay? So, ilan lang po to sa mga example ng traffic signs na usual po natin nakikita sa mga kalsada. Okay, mag-start na po tayo na tignan to mga signs na to habang nag-drive po tayo ng Truck Simulator. Dahil po sa game na to, papakita ko po sa inyo kung paano po ginagamit tong mga sign na to at saan po siya makikita kapag po nandun na tayo sa mismong kalsada. Dahil po dito sa Truck Simulator is para na rin po kayo nagdadrive talaga sa kalsada dito sa game na to. Okay? So, simulan na po natin.
topic natin ngayon is mag-aaralan natin ngayon is ano ba yung mga traffic signs na nakikita natin sa kalsada. Gaya nito, may arrow na isang padiretso at isang pakanan. So that means pwede kang dumiretso at pwede ka pong kumanan sa kalsada na yan. Follow lang natin kung ano yung nakalagay sa map natin na way. And then kung ano po yung makikita natin traffic signs, ipapaliwanag ko po sa inyo. Nakalagay po is stop. Yan po yung traffic sign kapag ibig sabihin po ay tumigil or mag-stop tayo. Or ibig sabihin po dito sa gaming, bawal po tayong pumasok dyan. So, dito po tayo dadaan sa kabila. Dito naman tayo. Ayan. Ayan. Kita niyo po ba yung traffic sign na yan? Ang ibig sabihin po niyan ay possible po na may malambot na part yung kalsada at maaari po tayong lumusot or matumba or madurog yung part ng kalsada na yun. Parang binibigyan niya tayo ng babala na maaari natin ma-encounter yan. So, medyo bagalan lang po natin yung pagtakbo. Kaya pag overweight kasi po yung mga dala-dala natin na kargada, possible po yun. Kaya makikita niyo po mamaya meron siyang mga nag-check ng weight ng truck kasi truck po nung dala natin kung overweight ba or hindi. Okay guys, so dito ko po tatapusin muna ang ating first video ng traffic signs and traffic rules regulations video and na makakatulong sa atin sa ating pagdadrive sa kalsada while playing Bus Simulator Ultimate. And guys, thank you for watching this video. Abangan nyo po ang ating part 2 and don't forget to like and subscribe para like ang updated sa ating mga video. And dito na po muna nagtatapos ang ating video and abangan po ang ating part 2. Thank you! Bye-bye!